Bombo Weather Update. Sa pagkakataong ito, alamin na natin kung kumusta na ang ating binabantayang sama ng panahon at kung ano ang posibleng maging epekto nito sa kabuuan ng maghapon. May pag-ulat muna sa Bombo Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Magandang umaga mga kabombot Kasar Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. At tinaas na nga sa typhoon category ngayong araw ang bagyong Ophel matapos itong makapag-ipon ang kanyang lakas sa nakalipas na magdamag. Patuloy itong kumikilos sa pakanluran, papalapit naman dito pa rin yan sa kalupaan ng ating bansa. Huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 475 km east-northeast ng Verac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot na ngayon sa 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot sa 150 km per hour. Kumikilos ang bagyo pakanlurang direksyon sa bilis naman na 25 km per hour. Sa ngayon, apektado na ng extension ng naturang bagyong Ophel ang ilang lugar sa Luzon at nasa ilalim na ito ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kabilang na dito ang Cagayan, Babuyan Island, northern at central portion ng lalawigan ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, at easternmost portion ng Mountain Province, easternmost portion naman ng Ifugao. Asahan na ito ng mahanging panahon, lalong-lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala mga kabombot Kasar Nation, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman ang pinakamataas na wind signal na maaaring itaas sa mga susunod na oras. Inaasahang tatahakin nga ng naturang bagyo ang west-northwestward o kaya naman ay northwestward direksyon bago ito tuluyang maglandfall sa east coast nitong Cagayan o kaya naman dito sa may lalawigan naman ng Isabela bukas ng hapon. Matapos nga itong matagumpay na paglandfall naman sa dito sa may kalupaan ng Cagayan o kaya naman Isabela ay lulusot naman ito dito sa may Luzon Strait sa araw ng Biyernes. Lalakas pa ang naturang bagyo nga sa loob ng 24 oras bago ito tuluyang maglandfall dito pa rin yan sa kalupaan ng ating bansa. Maaaring lumabas naman ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes sa susunod na linggo. Ngayong araw mga kabombot Kasar Nation, asahan na maulap na mga kalangitan at may kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog. Dito naman sa may bahagi ng Bicol Region, maging dito ho sa may lalawigan ng Isabela at Aurora, maging dito sa may Quezon at Northern Samar dahil pa rin yan sa epekto netong extension, itong tinatawag na trough ng naturang bagyo. Magiging maganda naman ang lagay ng panahon maliban na sa paminsan-minsan mga pag-ulan ngayong araw. Dito naman ho sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa rin ng ating bansa dahil sa umiiral na localized thunderstorm. Samantala, patuloy nating binabantayan ang isa pang sama ng panahon, isa pang bagyo na mayroong international name na Man-yi na nasa labas pa rin ho ng Philippine Area of Responsibility at patuloy ang paglapit naman ito dito pa rin sa kalupaan ng ating bansa at posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. So far mga kabombot Kasar Nation, wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Bombo Dennis. Okay. Ang concern ko lamang, Bombo Vic, yung sirkulasyon ngayon, itong bagyong Ophel, ay hindi kalakihan. Pero mukhang namumula yung kumbaga malapit sa inner rain band nito. Ibig sabihin makapal din pala yung mga kaulapang dala. Kaya lang ito ay parang concentrated. Mas maliit ang sirkulasyon kumpara doon sa ilang nagdaan na mga bagyo. So sa obserbasyon Bombo Vic, gaanong volume ng ulan na maring ibuhos ng naturang sama ng panahon? So sa mga nakalipas, Bombo Dennis, na nagdaang bagyo, mapapansin natin na pulang-pula yung sentro ng naturang bagyo at halos katulad nga ito nitong bagyong Ophel. Makikita natin sa ating satellite image. Ito yung mga pag-ulang dala ng naturang bagyong si Ophel. Kumbaga concentrated din ito at malawak din. Medyo may kalawakan din itong mga kaulapang dala netong naturang bagyo at sakali man lumapit nga ito dito sa may bahagi ng Northern Luzon ay makaka-apekto pa rin ito sa mga kalapit na lalawigan dahil nga sa lawak ng mga kaulapang dala nito, Bombo Dennis. At hindi lang ulan ang inaasahan nating malalakas na ulan ang inaasahang dadalhin nitong bagyong Ophel, pati na rin, Bombo Dennis, ito namang malalakas na hampas ng hangin. Okay. So, one just last point,
may oras na nakikita na ba tayo maliban doon sa Biyernes yung inaasahan na posibleng landfall? May definite time ba na pupwede at least yung mga kababayan natin mas maging alerto pagka tukoy yung mga partikular na oras ng posibleng pagtama dyan sa kanilang mga lugar? But just to make it clear, bago pa yung tinatawag na landfall, Bombo Vic, talagang humahagupit na yung outer rain band at posible na itong makaapekto. Tama ba? Yes, Bombo Dennis, bago pa man ito tuluyang mag-landfall dito sa may bahagi ng Northern Luzon, partikular na dito sa may lalawigan ng Cagayan o kaya naman sa may lalawigan ng Isabela, ay talaga namang mararamdaman na kaagad. Ito pa ring outer rain band nito dahil nga ito yung tinatawag na, ito yung extension mismo na tulad ng bagyo na may mga dalang mga pag-ulan at lalakas ng hangin. At Bombo Dennis, sa natanong mo na kung may eksakto na bang oras kung kailan ito magla-landfall, so far Bombo Dennis, nagbabago kasi yung bilis ng naturang bagyo, depende yan sa kanyang bilis. Sa ngayon, nasa at least 30 km per hour itong si bagyong Ophel. Depende pa rin yan kung, at inaasahan nga natin sa susunod na araw ay magla-landfall ito, bagamat walang eksaktong oras, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!